Isang magandang araw sa iyo, ma'am. Okay? So, ma'am, ito po, ma'am, yung ating freebies po, ma'am. Okay? So, maglalagay po ako dito ng ating sticker. Tapos, huwag niyo po, ma'am, kakalimutan mag-follow, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel po, ma'am. Ayan. Okay? So, any concern, dito niyo po ako makukontak sa Mato Sewing Machine Vlog sa ating FB page. Diyan ko po kayo pwede i-tutor, i-guide at bigyan ng mga video para dito sa ating sewing machine. Maraming salamat, God bless, and happy sewing po, ma'am. Okay, so ito na po, ma'am, yung unang gagawin natin. Itatabi muna natin itong foot control natin kasi magsiset up po tayo ng ating sewing machine. Okay, ito pong wire natin sa ating sewing machine. Ito po yung isasaksak natin sa direkta. Then, yung wire naman ng ating sewing machine ay isasaksak natin dito mismo sa ating transformer po, ma'am. Ayan. Bale, package na po yan. Wala na po kayong bibilin at wala na rin pa kayong kailangan ng mga gamit dahil kompleto po ito, ma'am. Maliban dito sa freebies na additional, meron pa pong pa-freebies na nakalagay dyan, ma'am. Okay? So, ayan. So, tayo ay mag-set up na po, ma'am. Ayan. Dito sa bandang likod po, ma'am, gilid, dito po yung power switch and on natin, ma'am. Ayan po siya, ma'am. Okay? Andyan po siya, ma'am. Then, tayo ay maglalagay ng sinulid po, ma'am, para dito sa ating sewing machine. Okay? So, unang ilalagay po natin, ma'am, kunin natin yung stick na kinakabitan ng ating sewing machine. Ito po siya, ma'am. Stick thread. Ito po siya, ma'am. Ilalagay natin dito. Then, ito, para malaman nyo, ito po yung pinaka-importante pag tayo po ay gagawa ng button holder. Ayan. So, ilalagay ko lang yan, ma'am. Ibabalik ko lang po siya. Okay. So, kukuha po tayo ng sinulid natin na rainbow thread. Ayan. Ito po siya, ma'am, yung pamborda natin, ma'am. Anyway, unahin muna natin maglagay yung sa bobbing. Okay. Sa bobbing, iurong ko lang po ito, ma'am. Basta yung mga selector natin, ma'am, nandito po siya, ma'am. Dito po tayo pipili. Direct. Yung direct po siya, ito lang po yung gagawin niya. 1 to 9. Yung pattern, pwede po siya dito magsimula hanggang dito sa 70. Dito, ito na mismo siya. Yung pattern 2, yung Japanese version po natin, ma'am. Ayan. Pwedeng hindi nyo na po gamitin yung pattern 2, patterns 2. Dito na po kayo sa ating patterns 1. Okay. So, dito lang po siya, ma'am. Then, iurong ko lang muna to, ma'am. Ipapakita ko po sa iyo kung paano po tayo maglalagay ng sinulid sa bobbing. Ayan. Ito po yung ating bobbing, ma'am. Ayan. Okay. So, may mga pa-previous rin po yan, ma'am. Ito po siya, ma'am. Kung tayo ay magre-refill ng sinulid or magpupondo ng sinulid po, ma'am, ilalagay natin dito yan, ma'am. Ayan. Okay, so sumunod po dyan, ma'am, itutulak natin dito at itatali natin yung sinulid natin. Mayroon pong indicator doon. Then, pipindutin natin itong button start niya, tsaka button stop. Then, ang tatakbo lang po dyan is yung refilling thread natin, ma'am. Ayan. Then, stop natin siya, ma'am. Okay, so itutulak natin dito. At tayo na po ay maglalagay ng bobbing sa ilalim. Ang tamang paglalagay natin sa bobbing, ma'am, ayan po siya. Then may arrow po tayo o retikita. Yun po yung susundan natin, ma'am. Ayan. Ganyan lang po siya, ma'am. Then maglalagay tayo ng sinulid sa itaas papunta sa bobbing. Ayan. Ayan po siya, ma'am. Okay. So huwag niyo po kakalimutan, ma'am, maglalagay ng ating sinulid mula sa itaas papunta sa needle. Okay, so ito po siya, ma'am. Step 1, kailangan po, ma'am, nakataas po yung ating pressure foot. Step 1, ayan. Dire-diretso po dito, ma'am. Kailangan po pumasok dito. Sagad para pumasok po dyan, isosoksok nyo po siya, ma'am. Ganyan, no? Ayan. Hilayin nyo na po yung kaliwang kamay mo. Ayan. Then, patas. Then, left turn. May arrow naman po tayong susundan by number. Then, dire-diretso na po tayo dito, ma'am. Ayan. Okay din. Butas na po ng karayom. Ayan. Okay.
So, ayan. Then, ipapasok natin sa butas ng karayom po yan, ma'am. Lalagay ko lang ito sa direct, okay? Paano yung tamang pagpasok ng butas ng karayom? Diretso po siya, ma'am, papunta sa likod. Ayan. Isa pa, kung sakaling pwede nyo po aralin itong automatic shooter thread ng ating sewing machine. Pero, sa mga beginner, hindi ko masyado to ina-advise. Mas maganda, itusok nyo na lang po siya, ma'am, para ma-familiar natin at pakabisado natin kung paano. Okay. So, ito na po siya, ma'am. Ipapasok ko na po siya, ma'am. Sa butas ng karayom. Ayan. Then, tapos na po natin siya gamitin. Pagtusok ng karayom. At isusunod natin dyan, ikutin natin yung hand wheel. Ito po, ma'am, yung hand wheel. Hand wheel, pababa, paharap. Okay. Huwag po tayo ikot ng paurong patalikod. Ayan. Dapat pababa, paharap. Okay. Ang ikot. Ayan. Nakuha na natin yan yung pinaka-step ng ating sewing machine. Ayan. Okay. So, isasarado natin yan para matesting natin siya, ma'am. Okay. Ayan. Okay. So, ito na po siya, ma'am, ha. Ayan. Ready na po ito. Ngayon, unahin natin yung ating button holder. So, yung button holder, maglalagay tayo dito ng butones po, ma'am. Okay, ma'am. So, ito na po siya, ma'am. Papakita ko sa iyo yung mga ginawa niyang design sa direct. Ayan. Ibig sabihin, yung normal, yung direct, yung mga normal design natin. So, ito na po siya, ma'am. Ayan. Napakaganda. So, dito na po tayo, ma'am, sa ating embroidery. Ayan. Punta ko ng pattern 1 at gagamitin natin sa embroidery yung ating foot control. Ito po yung foot control natin at isasaksak natin dito sa gilid. Mayroon pong saksakan dyan. Ito na po siya, ma'am. Subukan natin siya, ma'am. Okay. So, pupunta na po ako sa patterns number 1. Yung patterns number 1 is lahat ng embroidery na nandito sa ating is magagawa niya. Let us say gusto po nating design is yung diamond. Anong number yung diamond? 22. So, ayan. So, hindi na ako magpipindot dahil foot control na po yung aking gagamitin. Ayan. Okay, pagkatapos naman po sa diamond, kunin natin naman yung scallop at yung mangga na style para makita po natin sila lahat na sila ay gumagana. So, 22, 23, hanggang 24, lahat yan, susubukan natin siya, ma'am. Okay, wala tayong palalagpasin dyan ng mga sample. At mamaya pupunta po tayo sa letters. Ayan, so napaka-solid at napakagandang sewing machine po ito, ma'am. Yan. Okay, so ito na po siya, ma'am. Kikita nyo po talaga yung pinaka-perfect design ng ating sewing machine. Ayan. Then, isunod naman po natin dyan, tayo naman ay kukuha ng another design. Dito naman po tayo sa malalaking numero, 45 ay hanggang 47. Ayan, ito yung 45 design. Pagkatapos niya, pupunta po tayo sa 46 at 47. Kasi napakadali lang po ito aralin, ma'am. At pwede niya po ito makita sa YouTube at sa Google po, ma'am. Ayan. Okay, then 46. Kasi 45, then 46. Yung pinakamagandang flower style ng ating sewing machine. At mayroon po siyang embroidery na butterfly na flowers. Ayan. Napakalupit po itong sewing machine natin, ma'am. Ayan. Okay, so pangisabi na lang po kay nanay na wag niya po siya isasaksak ng direkta. Kailangan po, ma'am, dumaan po yung wire natin sa sewing machine dito. Wag po natin siya isasaksak ng direkta. Kaya kailangan dito natin siya isinasaksak po, ma'am. Okay? So, ayan din. Isunod naman po natin yung 47. Yung butterfly flowers. Ayan. Butterfly flowers. Then, mayroon pa po yan. Mga iba't ibang klaseng design. Kunin natin mamaya yung 57 at saka 58. Kung anong klaseng design po yung 57 at saka 58. Okay? Then, dito po tayo sa 57. Pagkatapos naman po ng 57, doon mo naman tayo sa 58, yung dolphin style ng sewing machine natin na napakalupit. Okay.
So ayan, bago tayo dumapo, pumunta sa ating letters. Ayan. Okay. So ayan, so pupunta po tayo sa 58. Ayan. Igaganito ko po siya, ma'am. Ayan, 58. Ayan. Then dadapo na po ako sa letters na gagawin natin dito. Okay. So ayan, pagkatapos natin dito, letters na po tayo, ma'am. Dito ko siya ilalagay yung letters. Ayan. Okay. So ayan, sa letters na po tayo, ma'am, para makita nyo po siya, ma'am. Okay. So ito na po, ilalagay ko po yung mato. Okay. So anong letters ang gusto natin? 81. Ayan. 81. Okay. Para mabigyan nyo po siya ng spacing. So, ayan siya. Iikutin nyo po yung hand wheel ng isang beses or dalawang beses po, ma'am. Ayan. Then, punta tayo ng A69. Gagawin ko po yung mato. Ayan. Okay. Then, ikutin ko naman po yung hand wheel ng dalawa beses para magkaroon po siya ng spacing. Ayan. So, letter T, 88. Ayan. Ayan. Then, ikutin ko naman po siya ng dalawang beses yung hand wheel para meron po siyang spacing na maliit. Ayan. So, O, 83. Ayan. Ayan. So, ayan na po siya, ma'am. Napakalupit po siya, ma'am, gumawa ng letters. Ayan. So, tatanggalin natin siya, ma'am. Ayan. So, yung ginawa ng ating sewing machine, gumawa siya ng pangalan na mato. So, medyo nasobrahan ko ng ikot yung letter O sa letter T. Pero okay lang po yan, ma'am, dahil kunting practice lang po siya. At ito na po ay ma-gauge ni nanay. Ayan. Mato. Ayan. Ito, isang beses ko lang inikot yung hand wheel para magka-space. So, ito, naging dalawa po siya, ma'am. So, okay po, ma'am. So, ito na po siya, ma'am. Napaka-perfect na po yung sewing machine natin. Ayan. Napaka-solid po yan, ma'am. Wala pong issue yan. Wala po siyang dents or any kinds of kasi talagang magandang klase at bagong-bago po siya, ma'am. Kung ano po yung makikita nyo sa mga brand nyo, yun rin po yung makikita nyo dito sa ating sewing machine. So maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pagtitiwala sa Mato sewing machine. Pa-unbox na lang po, ma'am, para po makita namin at may share din namin yung mga buyer namin na nakabili ng sewing machine at perfect ang pagkakuha nila dito. So thank you and God bless po, ma'am.